Hello, ang laki ng ano rito ng teddy bear. Yun o, mga ka-team, winter tire na. Naligpit ko na yun. Yung sana yung winter tire yan. 8 winter tire. Mag-aano tayo, ito yung sinasabi ko sa inyo, nakaraang vlog na magpapalit tayo ng dashcam. Yan. Ito yung ano, yung dashcam na ma-access mo siya sa cellphone. Diba? Hindi tatanggalin mo siya dun sa yung SIM sa dashcam, ililipat mo pa ito, hindi. Pwede mo siyang i-access sa cellphone. Araw-araw na pagka-uwi mo sa bahay, check mo siya yung video. Kung may problema, kung wala naman, delete mo na agad, tapos reformat. Tapos kinabukasan ulit, pag-uwi mo ulit sa bahay, hindi nyo nalalabas, check mo ulit yung video kung may problema. Pag wala, tapos kung may problema yung sa video. Pero nung nangyari sa akin sa ano, yun nga yung sa karambola, na isa tayo kasama tayo sa nagganon. Meron tayong kopya na hindi ikaw yung naging problema kung bakit nagkagaroon ng ganun, di ba? Kaya kung kapalit tayo ng dashcam. Pati mo, inano muna natin sa sakyan natin. Bali, nakadiagonal muna siya sa garage para masara natin tong ano, pinto. Kaalis na ni pumasok na si Este, sakto. Sabi ko, island ko muna to. Hindi ko siya maayos dahil napakalamig. Grabe. Malamig siya. Yan o. Yan gagawin natin. Sasarado natin yung ano, yung pinto. Yan, pag ganyan muna siya. Yan, close natin yung pinto para maayos natin yung ano, yung camera. Yan. Grabe yung lamig eh. Hindi kaya. Yun o mga kati mo, nagawa na natin yung camera. Kung ito sana yung camera nung nasama ko to sa karambola kitang kita sana natin sa video yung ano kasi sino talagang bumangga eh. Ayan, maliwanag eh. Ayan. Pero ito siya. Ayan. Yun yung front, yung malaking ano, yung back nya yun. Ayan. Kapit natin sa likod yung pinaka ano nya, back. Importante to eh, lalo na pag ngayong winter. Kagaya nga nung magmula nung ano, nung nakaraang araw nga, sabi ko, nako, kailangan maayos yung camera. Buti lang nagkaganon, na-check natin. Pakita ko sa inyo isang brand na yun eh. $50 nag-sale yun eh sa ano. Kasi ito yung binili natin. Yan. Ito yung binili ni Este. Okay ba kami ng brand pero pareho kami ng ano. Yan, meron siyang ano, maganda ito mga katim kasi nakukonect mo sa cellphone. Hindi mo natatanggalin dito yung ano, yung card. Pero nung gagaya ng dati namin, ito na sa cellphone mo na. Sa gaya na sabi ko, sa buong araw hindi ka nalalakad, check mo na yung ano mo, yung video. Tapos kung alam mo may problema, i-save mo. Save mo na yun. Yan, ito yan. Okay. At least ngayon okay, nakampante na tayo. Na in case na may mangyaring ganun. Tapos hindi naman niya alam kung sino kabangga, sino na nagtuturo niya. Di ba? Yun ang mahirap eh. You hit me. Hindi ka lang makadaan, damang ka lang sa harap niya eh. Ikaw na yung pinagbintangan. At least ngayon, meron tayong dashcam. Kaya kayo mga ka-team na nandito sa Calgary o sa buong Canada, importante yung dashcam. Harap at likod ang kunin nyo. Lalo na ngayon, ano, winter. Diba? Hindi mo alam kung sino yung ano mangyayari, diba? At least ngayon may dashcam tayo. Pagbintangan tayo o tayo maargabyado, meron tayong kopya. Yan. Wala silang angal. Hindi ka nila may hit and run dahil mararecord eh. Yun lang ang purpose niyan. Gastos na tayo ng konti pero investment naman yan bandang huli. Yan, nagkamali lang tayo sa unang camera, sayang. Makikita ko sana sa inyo, titignan ko rin sana kung sino talaga yung nakabangga sa kanya. Kaya alam mo nung tinignan na nga natin, wala, hindi pala umubra. Yan, okay. Makapagpahinga na tayo, mag-aalas 5 na. Nakapasok na siguro si Steve yan. Makatulog pa tayo dahil overnight ako mamaya. Mga ka-team, ang orasan natin ay 9:30 ng gabi. Ang pasok natin ay 10 PM. Yan, nandito na tayo. Inagahan ko kasi pag ganyang winter, kailangan kang papalit para di tayo nagmamadali.
Tsaka hindi tayo gawal sa oras. Magpe-prepare pa tayo sa loob. Kailangan ganito oras tayo lagi nandito. Sakto 9:30, nandito na tayo. Meron tayong 30 minutes na pag-iintay. Pagpe-prepare para wala tayong maging problema. Yan, doon tayo mamaya yung pinaka, yan yung pinaka canteen namin dyan. Lunch room. Yan. Baka mamaya umaga makapal na to. Yan, okay na yun natin, dashcam. Seven five three seven four zero four six. 575374046. Yeah. Masaya sa sana. Tayo sa sa canteen. Pero kompleto na lang tayo sa cooler lang tayo ngayon. Bukas tayo sa freezer. Bukas natin magsusubukan tong boost nating bago. Yun para tayong sinuksan ko na kasi nainitan ako kanina. Nauwian na at buhay na tayo ngayon. Buhay may snow, malamig na. Kailangan ng natin, balot na balot tayo. Hindi pwedeng basta-basta lang tayo. Mga katim, kamusta kayo dyan? Yan, ngayon Sunday ngayon. Kauwi ko lang kanina ng yun lang maganda dito sa sa Walmart, yung mga kasamahan natin dito. Mga sila, mga masisipag. Yung ikaw ang mahihiya dahil ang gagaling nila Hindi gaya ng mga nakaraan kong mga trabaho. Yung unang salta ko rito. Yung kalma lang yung mga trabaho nila Ikaw, pagod na pagod ka na, sila hindi Pero pare-pareho ka na sahod Ganun. Pero dito sa Walmart, nagulat nga ako, sabi ko, ako nahihiya Hindi ako makahabol sa kanila. Pare-pareho. Kahit iba-ibang lahi, pare-pareho ng Kasi syempre, may quota. Yun ang maganda, pag may quota, pare-parehas yung yung trabaho. Hindi gaya ng walang quota, walang mga sa Tim Hortons, yung mga restaurant dyan, pagka bida-bida ka, pagod ka. Yun ang tawag din pag yung alam mo naman tayo mga Pinoy, so sa sobrang sipag, hindi na nagtatrabaho yung makasamahan natin. Kwentuhan na kwentuhan dyan, tapos may konti nakapag-out na, hindi man lang sila napagod, di ba? Dito talagang patas ng labanan kasi ngayon may quota kailangan humabol ka. Yung kanina first time kong sa freezer, first time ko nakakota. Talagang tinis ko siya, hinabol ko ng hinabol kasi pag ganyan sa Walmart, yung performance mo hindi mo naaabot yung quota. Pag sa cooler kasi alam ko 1.5. Tapos pagka sa freezer 1.2 kasi malamig Hangga't di mo nakukuha yung mga quota na yun, palagi kang tinatawag. Palaging ginatawag ka, tapos palagi kang chinecheck yung oras mo, tapos chinecheck lahat ng kilos mo. Hanggat yung performance mo hindi nagawa 100%, 95 to 100%, yung net niya ka, parang nasa program ka ng ng binabantayan ka. Parang nakalimutan ka, gap ba yun? Yung mga taga Walmart dyan, kung alam nila yun, yung program na yun, parang nandun ako, kasi hindi ko pa siya na kaya kanina sabi ko kailangan pilitin ko na siya para mawala ako dun sa yung sistema na yun na lagi kang tinatawag kasi yung oras mo ganyan, yung ang tagal mo nag-peak, yung nakamonitor sa'yo. Kaya sabi ko kanina kailangan ko to kasi kanina tinawag na naman ako hindi ko alam kasi parang ako naman kasi pag yung yung sabi nila pag sa freezer ka huwag kang pawisan, tapos huwag kang ginawin, huwag kang antukin. Yung number 1 doon yung pare-pareho kong nararamdaman yung mga sinasabi nila na pinapawisan kasi minsan sobrang kapal ng suot ko naman, pinapawisan din ako kahit malamig. Tapos yung isa yung inaantok, totoo nga na lalo na pag yung break mo 30 minutes, galing ka sa 30 minutes na lunch, pagbalik mo talagang di mo na mapigilan na
ang tagal mo naka-stack, di mo napansin kung 10 minutes o 15 minutes nakatayo ka lang, tulog, hindi man akong tulog ka. Yung kahit bukas yung mata mo, nagugulat ka na lang, nagigising ka. Tapos nakatulala ka na lang na ganun, tapos nagulat ka na, iiwan ka na ng mga kasamahan mo. Yun yung mga ano na, yung antok, yun yung kailangan labanan, parang ganun. Kaya kanina pinilit ko siya. Tapos yung antok, bukod sa antok, yung manhid yung kamay mo. Kasi minsan pag matagal ka nag-pick, kailangan mabilis ka mag-pick para yung bago mo manhid yung kamay at paa mo, nakadalawang trip ka. Sa standard doon, nakadalawang trip ka. Kasi kanina talagang yung 100 na boxes ko, natagalan talaga ako. Kasi ko, yung parang, siyempre yung trabaho natin, 6 days Paano pagdating doon, yung antok, lalo pag kayong pauwi ka na, naantok-antok ka din sa biyahe. Kaya mahirap din. Kaya ganun, kanina pinilit ko siya. Okay naman, nakahabol tayo. Ano lang naman ang kulang, mga 20 boxes na lang, pero pasok na raw dun sa quota. At least umangat-angat tayo, yung performance natin naangat na mag-green siya. Kasi ngayon naka-red pa rin tayo, hindi pa tayo umasampa ng 95 to 100% Kaya kailangan pilitin ko na para matanggal ako sa program na sinasabi na yun, na hindi minomonitor ka. Tsaka dyan may oras dyan, hindi ka pwedeng papetiks-petiks. Kaya yung sinasabi sa inyo, pag dyan ka nagtrabaho sa Walmart, patas talaga dyan. Tapos ikaw yung mahihiya kasi nauhuli ka, sila ang bibilis nila. Mga 1,200, 1,3, 1,5, 1,6 na boxes. Siyempre ikukumpara ka ng team leader mo na sila kaya, ba't ikaw hindi mo kaya? Yan. Kaya pinupukpukan nila. Siyempre ako naisip ko naman, kayanin. Kanina pinilit ko siya, kahit masakit na yung mga kamay ko, hindi ko naisip na masakit siya. Importante inisip ko yung makakota ako kasi mahirap na ilang siguro 4 hours ako, nasa 100 mahigit pa lang ako Kaya nung pagbalik ko ng break, di na ako lumabas ng freezer, dire-diretso ko na yun. Sabi ko, pilit ka lang makakota ako. Yun yung naging maganda resulta, yun, nakakota tayo. Yan, at yun nga, yun lang maganda dyan na sa Walmart patas lahat dyan. Tsaka magagaling sila lahat, ikaw mahihiya. Di kaya sa mga ibang trabaho na petiks lang, iba pa rin talaga yung pag may ganun, yung binabantayan ka, may kota, patas ang labanan. Kaya ilan yung nag-apply dun nung nag-apply 2 weeks, mugulat ka, hindi na bumabalik. Lahat nga nakabatch ko, hindi ko na nakita siguro 3 batch na yon. Ngayon meron naman bago uli. Sabi nga nila, baka 1 linggo lang yan, hindi na babalik yan. Kaya chinecheck nga kasi yung 2 huli, 2 weeks hindi na bumalik. Lalo pag dinala nila sa freezer, yun ang mahirap. Kaya pag nag-apply kaya sa Walmart na picker, kailangan isipin mo yung hirap. Hindi siya basta-basta. Sa cooler okay lang, pero hindi. Rotation siya para sa freezer. Di ka pwede mamiling di ka mag-freezer. Kasi, ang maganda sa freezer kasi, magaan yung mga yun lang maganda ron, magaan. Kailangan labanan mo lang talaga yung lamig at antok. Tsaka kailangan mabilis ka. Kasi doon magaan lang talaga yung mga box. Pira yung mabigat. Tapos, sa cooler, yun na mabigat. Mga juice. Kaya mas mabigat. Kaya yun, ganun lang. Salamat tayo at nakakota tayo. Yan. At yan, naikwento ko na sa inyo. Basta dito sa Canada, pagka ganyan, kung gusto mo, kung tingin mo yung katrabaho mo, petiks lang. Petiks ka lang din. Kasi hindi yung trabaho ka ng trabaho, sila hindi nagkatrabaho, di ba? Sabayan mo lang. Yung sinasabi naman kay Shakira. Ganyan mo Shakira, bago ka lang dyan. Kung ano yung kilos nila, yun din lang kilos mo. Kasi kami, si Shakira kasi at least siya first timer Sabi ko, sumabay ka lang sa kanila. Kaya tayo kasi may mga experience na tayong dumating dito. Yung kilos natin nandun automatic yun Kahit gusto mong silang gayahin, hindi, iba yung kilos natin Talagang hindi mo mapigilan Yun ang mahirap sa atin Kaya ganun, minsan nangyayari, nasasamantala tayo. Parang na-underestimate tayo na kaya niya yan, kaya nila yan. Tapos bandang huli, hahanapan ka na nila ng trabaho. Parang ikaw na sisitahin. Parang gano'n. Yun ang mahirap na kailangan doon. Huwag kang yung bida-bida na sinasabi nila. Yan. Kalma lang. Kung ano yung trabaho nila, sundan mo lang din. Kung masipag sila, magsipag ka lang din. Kung badging lang sila dyan, badging ka lang din para pantay-pantay. Kasi pare-pare din naman ang sahod. Diba? Parang gano'n. Gaya ko, ang gagaling nila, kailangan pilitin ko habulin. Kailangan pilitin kong maging katulad nila kasi nakakahiya ako na sila kinakaya tapos ako hindi ko kinakaya, di ba?
kailangan kayanin ko. Kaya kanina inumpisahan ko na kanina, kaya susunod ng mga araw ganun ang gagawin ko. Kailangan pilitin kasi maglilista na ako, lilista ko na kung ilan yung nagagawa ko. Kasi pag nilista mo siya, uy, nakaka-800 na ako, ilan pa kulang ko? 500. Kailangan maganda pala yung ganun nagsusulat ka. Dati lang pakialam, trip lang ako ng trip, pero ngayon kailangan magsulat ka pala kasi nakita ko sila nagsusulat sila para malaman nila na bibilisan nila pag nakakota nila ng siguro mga 6 hours to 7 hours, nakakota na sila, kalma ka na doon bandang huli kasi nakakota ka na eh. Bagas yung huli mong trabaho na 4 hours, kalma ka na. Kaya ganun din nagagagayin ko sila na sa una, sabak tuloy hanggang sa 7 oras na yon makakota ka na. Ano kaya, walang oras makakota ka na, may 2 oras kang hindi ka na nag-aalala hanggang sa makauwi, di ba? Nagayahin ko ganun. Dilista ko rin ilan yung nagawa ko para alam ko na yung habulin ko, yung nagagawin ko. Yan, panibagong task natin yan mga ka-team. Yun ang mga ka-team, total na dito na tayo sa Costco. At galing tayo sa 3 araw na pagod, 3 araw na pasok tulog. Tambay muna tayo rito sa loob. Update tayo sa sa mga sales sa Costco. Si Stay nandun na, bumaba na kasi bibili siya ng lunch niya eh. Kaya yan, Just follow me. pasok tayo sa loob. Yun ay hindi pala siya ganun karaming tao. Kasi ito yung lahat ng cashier open dati dapat punong-puno yan eh. Yung lang, yung mga kumakain na pala nandun. Sakto lang pala yung tao ngayon. Normal lang. Kasi punong-puno yan pag ganyan eh. Makikita mo siya. Doon lang pala sa bungad yun. Kala ko naman matao. Hindi pala siya ganun katao, talagang taong-tao. Puro tayo tao eh. Dito mahirap yung yung magtiklop kasi para silang nagbubungkal ng lupa eh. Kung tumingin ng pag tumitingin sila ng mga gamit, mga damit, yan dyan yan ang matrabaho, yung ganyan na hindi nila maibalik, hindi nila binabalik kung anong kinuha nila. Yan, lahat yan trabaho rin ni Steve yan eh. Napupunta rin siya rito pag sobrang dami nung lilikpitin. Dito wag nyo idadaan yung mga bata rito kasi hanggang doon puro laruan niya ito ganda parang sa Pilipinas magkano rin yun. Hindi pala ganun katao, sa bungad lang pala yun. Pag pumasok ka sa loob, itong ganda ng ay laki na teddy bear. Hello, ang laki ng rito ng teddy bear. Magkano siya? Hug fan jumbo seating. 250. Ang laki. Maganda yan sa pag meron kong saan ba to, sa basement yan, maganda yan parang nakatambay lang sila teddy bear. Mga katim nawala na agad yung siguro bang 1 week na yan, nawala na yung niya, yung yellow. Mabilis na matunaw dito. Ayan ito, gumawa na sila dito ng ng tambayan ng mga bata. Ayan ganda ito yung ginagawa nila dito madalas. Yan, gumagawa sila dito ng skating rink. Yan, parang manual lang to na ginawa nila. Yan, nakahandaan na to eh. Alam ko lalagyan nila ng to eh. Pag yung talagang winter na, yan, lalagyan nila ng yan, ng parang sapin, tapos may tubig yan eh. Tapos magye-yelo. Yan, nakaabang na siya. Ang ganda yan, malaki rin to. Yan, maraming may kinabang dito ng mga bata. Yan, inayos na nila. Parang nakaabang na siya. Tapos meron ditong pwede kayo mag-picnic, pwede kayo kumain dyan. Yan yung mga lamesa rin naman. Yan, dito yan yan, malaki-laki rin. Ang ganda pag pag may na papakita ko sa inyo yan. Yan, ito na rito pwedeng mag may sapin lang kayo dyan, okay na. Yan, tapos ito yung mga lamesa. Yan, ang ganda. Malaki rin malawak din siya yan.
Tapos pagka nababalikan natin to, pag yung nagtalagang winter na, yung talagang official na siya na nag-i-snow siya, tapos yung temperature niya talagang negative na, yan, lalagyan, aayusin na nila yan. Yan, ang ganda sa dulo. Mahaba din pala, no? Oh, kaya marami rin nakakalaro dito. Yan, ginagawa nilang ano yan, yung mga bata. Kahit bata matanda yan, naglalaro yan dito. Ayan, kapag napapakita ko sa inyo, pag meron siyang ano, pag yung may yelo na siyang isang bloke na yelo na yan, naglalaro na sila dyan. Sa may labasan, yun yung papasok sa amin, tapos paglabas mo dyan, yung makikita mo, parang ginawa nilang ano, parang kahit sino dito sa Kinkora area, kahit sino dito, kahit saan dito sa area na to, pwede magano dyan. Yan, mag-skating, yan, malawak yan. Pag gano'n, papakita ko sa inyo yan pagka yung may yelo na siya. Sakto lang naman yung lamig niya. Yan, may araw siya, ang ganda ng panahon ngayon, no? Yan, Sunday ngayon dito. Yan, ay galing tayo doon pa sa Costco Este. Mamaya pang uwi niya alas 8, balikan natin siya. Kung makakatulog pa tayo ng mga 2 oras sa tulog pa, pwede. Pag natin sunduin si Este, 2 hours na sunduin si Este para makabawi. Kasi bukas may pasok na naman tayo sa ano, bakbakan na naman tayo sa ano, sa Coke. Mag-reverse na naman tayo sa Coke kasi pag Monday may yan, 3 store yung hawak ko na may mga delivery. Yan, relax lang muna tayo ngayon. May ang konti pag uwi natin yan. Yun, bumili lang tayo sa ano, sa may 7-Eleven. Maganda yun eh. Sinubukan ko lang siya, sabi ko ano kaya to, kasi ang dami ko iniisip na ilalagay sa kamay, sa paa para tumagal ako sa freezer. Tapos nung tinry ko siya, sabi ko bili nga ako ng isa. Bili ko ng isa, yung ginawa ko yung extra na agad. Tapos yung nga nag-break ako ng ano, 30 minutes break. Yung kasi yung pag nag 30 minutes break ako, pagbalik ko dun sa freezer, inaantok talaga ako. Yung busog ka tapos pasok ka sa freezer, aantokin ka, halos wala ka magawa. Kaya ang ginawa ko kahapon, pagkatapos kumain ng 30 minutes, ininom ko siya. Tapos yung kumilos na ako ng kumilos no, dire-diretso 5 oras ako, walang labasan sa freezer, 5 oras. Yun, nakakota tayo. Sabi ko pa, maganda pala tayo kung yung una pa lang, yung umpisa pa lang pala, uminom na ako ng isa. Makalagpas ako yung ginawa ko. Talagang yung manhid ng kamay mo, mamamanhid lang siya ng mga ilang minuto tapos mawawala na. Sabi ko, ito lang pala yung solusyon ah. Extra strength siya na vitamins din naman siya. Tapos talagang galaw ka ng galaw. Halos konti na lang mapapawisan ka. Pero hindi naman ako gaano balot na balot kaya hindi ako pinawisan. Yun, kaya bumili tayo ng ano. Nakasale siya ngayon ng ano eh, $6 siya ang isa. 2.9. Kaya binili ko agad 3 para 3 araw na duty ko next week. Babanatan natin yan para makakota tayo. Talagang maghahabol tayo kasi kinausap tayo nung nakaraan na ano, kailangan tumaas na, maging green na siya. Maka 90 to 95. Okay na yun. Kokota tayo sa freezer, kokota na tayo, sunod na yun. Maglilista na tayo para makita ko kung ano yung kulang ko. Yan. Ganda ng panahon, no? Tingnan natin yung paligid. You know, mga katimbali, pinakita ko lang sa inyo yung ganda ng paligid. Pero dito sa area namin, meron pag nag-drone ka, meron siyang restriction. Yung kung ilan lang yung baga sa ayun lang maganda sa DJI. At saka pagka yung nag-certificate ka, alam mo paggamit. Pag sinabi niyang lumagpas ka sa limit, lumagpas ka sa taas, sa distansya, kailangan susundin mo siya. Kasi itong area to, meron siyang meron siyang restriction kada area. Hindi ka basta-basta pwede magpalipad ng drone kung saan-saan. Pag sinabi niya hindi pwede. Yun ang pinaka sa pag kailangan marunong ka nakapag-certificate ka, alam mo yung dapat, kung hindi kung ano yung dapat mong gawin, kung ano yung tama o yung mali sa palipad ng drone. Yan ganun. Dito may restriction dito, kaya yung distansya niya konti lang. Pag sinabi niyang lumagpas ka na sa distansya mo, huwag mo nang pipilitin. Kasi binabiolate mo na yung law ng drone.
Kaya ganun, pag sinabi niya yun lang ang distansya mo, yun lang. Tapos pag sinabi niya yun lang yung taas mo, yun lang yung taas mo. Hindi mo siya pwedeng lagpasan dun sa ano. Kasi may nakalagay naman niya, nag-red siya. Pag naka-red na siya, hinto mo na yung ano, yung distansya mo. Hinto mo na yung taas mo pag ganun. Yan. Kailangan susundin mo yung restriction ng bawat lugar. Tsaka pagka may mga lugar na ano, naka-red siya, hindi ka talaga makapagpalipad. Yun, pag naka-red siya, huwag mo pilitin. Kasi ibig sabihin, hindi pwede magpalipad ng drone. Yun, ay, uwi muna tayo, mag-check natin kung ano pagkain natin doon. Makakain muna, tapos makatulog tayo ng mga kahit 2 oras. Sunduin natin si stay na mamayang gabi. Okay, let's go. Missing someone